kasi may narinig ako dito sa paligid. Sabi ng lalaki, tulungan daw. Eh kung napilitan lang naman sila, huwag na lang. Hindi naman sila kawalan. Yung mga gusto lang. Ay, Marceli, baka lumabas sa labas ha. Yung mga gusto lang tumulong. Yun lang yung gusto. Kasi ayaw ko yung manapilitan. Tapos nanguhusgahan. Hindi. Pero sila lang din naman ang may kagagawan. Kasi gusto nilang kumuha ng iba para daw. Bayaran na lang. Kung ano man yung mayroon na dumating sa pinagkatiwalaan, masolo daw nila. Kadalasan sa mga taong kumukuha ng mga isposto na nagbabayad na look alike simula noong 2016 nagbabayad na rin sila para kung ano man yung dumating sa pinagkatiwalaan. Siyempre masolo nila yun kasi nagbabayad lang naman sila ng mukha. Pero ngayon nitong awarding, kung may awarding man na dumating nitong July 10 kasi yun ang nakatakda, yung lahat na nagpapanggap hulihin, saka yung nagdala ng nagpapanggap hulihin din, ikulong, Nobel. Yun na yung parusa. Saka hindi na ako umasa pag address na tapos pag akwatro na walang kumuha sa akin, hindi na ako asa. Kasi yung mga tungkulin sa gobyerno napaka-importante na. Isin sa akin yun noong 2016 bago mag-eleksyon. Imposible, walang nakakaalam doon. Tingnan nyo na lang sa nearby. Ewan ko, inano ko, boses ko. Hayaan ko lang. Kahapon, nahirapan ako na alis sila. Narinig ko, namnamin mo yung abulinin naman. Pero, huwag na nilang ulitin yun. Baka sa kanila mapunta. Diba? Wala naman akong ginawa masama sa kanila. Umubliga ako sa mga tungkulin sa gobyerno. Hindi para manakit sa tao. Okay? Kung ikaw makiusap ka na tulungan nyo ako, pakiusapan mo yung babae na sinasabi mo, tulungan na lang natin dahil. Kung ayaw niya, huwag mo siyang pilitin. Dahil hindi siya kawalan. Okay? Hindi siya importanteng tao. Isa siyang makawala kung isa ban siyang nanungkulan sa gobyerno. O hindi wala akong binanggit, basta narinig ko lang. Tulungan na lang natin dahil. Kung ayaw niya, di huwag. Hindi siya kawalan. Okay? Hindi ako namimilit ng taong tutulong sa akin. Dahil itong mga tungkulin na aking ginampanan, na aking inobliga, hindi ko ito hiningi, kusang binigay sa akin. Pero sa oras na hindi ako tulungan itong Adjes, July 10, itong address, May 28 dapat. May 28 hanggang July 3. Pag hindi ako tinutulungan, abot ng July 4, hindi na ako asa. Okay? Hindi. Pero yung mga tungkulin sa gobyerno, obligahin ko pa rin. At least hindi ko lang kulang. Pero marami kayong maririnig sa akin. Dahil kung sino man yung hindi tutulong sa akin ng mga presidente na nungkulan, empleyado, congressman at senador, mga irresponsable sila sa mga tungkulin na kanilang inukuan at mga tinatrabaho. Pero pag tutulong sila sa akin, ibig sabihin, responsable sila. Kasi yung mga tungkulin sa gobyerno gagawin, i-change profile ko, hindi ko yan hiningi, kusang binigay at inobliga ko to sa abot kong makakaya. Update na lang ako ngayon. Yung ano pala, yung lupa na
ipaobliga ko din bibili. Hindi yang basta-basta na tumitingin ka sa lupa. Tingnan mo din yung pundasyon sa mga kabildingan. Kung ito ba ay ligtas o tama ba ang pag-ano dito, ang pundasyon dito. Tingnan mo yung mga tusok ng bakal, kung ilan. Kasi makita yan sa detektor ng lupa. Mayroon yang mayroong makita mo yan sa pundasyon ng building. Tingnan mo sa detektor kung ito ba ay tama sa paglagay ng mga bakal. Inayaan ko lang magpundasyon ng mga nagpupundar ng mga building na nagtataasan. Pero titingnan din natin, dahil tapos naman na ang mga kabildingan, hindi lang naman ito ngayon lang natin ngayon lang to nakatayo sa ating kabansaan. Hindi lang dito sa bansa natin, kundi maging sa iba't ibang bansa. Kung ang pundasyon ba sa kabildingan na nagtataasan ay okay ba ito? Kasi nga, hindi naman natin tinututukan yung mga gumagawa ng building. Ang atin lang, nitong tapos na ang mga kabildingan, unti na lang itatayo natin. Titingnan yung pundasyon. Di ba may mga tusok na bakal doon? Bilangin mo kung sakto sa capacity ng taas ng building ang kaligtasan ng building. Kung ilan itong taon nakatayo. Di ba 50 years ito to 60 years. Tingnan natin kung ilang nakatusok na bakal ang nakatusok sa paligid nito. Kasi nga, kapag ang building kasi kaya ito nakatayo kahit mataas, ang building na kasi na nakatayo nito ay may bakal para kapag ang halimbawa lumindol, magduyan-duyan na lang siya. Titingnan natin kung ang capacity ba nitong bakal ay tama sa haba, sakto yung pagputas nitong mga tusok na mga bakal. Tingnan natin kung ligtas ang building natin kahit lilindol o anong mangyari, kung kahit anong mangyari, kahit malakas ang hangin na umaano sa ating kabildingan, hindi delikado ito tirhan ng mga residente. Ayaw ko yung nagkulang tayo, kailangan lagi tayong handa. Okay, so yung pinalagay ko na Jetmatic sa mga sa mga magsasaka, kailangan mailagay yun para hindi magkulang ng tubig sa ating palayan, sa ating mga magsasaka. Okay, so yung rin ilagay din natin yung yung panlamig sa ating kabulkanan sa oras na uminit, sa oras na magkulang ng tubig, dahil nga ang ating kasing katubigan sa karagatan pwedeng magkulang dahil ginagamit ito sa kabildingan. Kahit magkulang ang tubig, hindi tama ang sukat sa ating karagatan. Kung mayroon naman tayong panimpla sa init at lamig sa ating kabulkanan, pag-aralan natin yun para hindi mag-alboroto ang bulkan, para hindi siya basta sakto lang ang sukat niya. Kung ano man yung capacity na inaano natin ng bulkan para hindi mag-alboroto, hindi magbuga ang abog, hindi magbuga ng maraming puso, hindi pa unti-unting mag-alboroto, hindi siya wala dahil na sobrang init na yung paligid niya. Ang gawin natin, lagay tayo ng pressure doon na parang pampalamig sa bulkan kapag uminit lalo. Lagyan natin yung paligid ng tusok na yung parang poste, tapos lagyan natin yung ang gawin natin, solar ang ilagay natin sa taas para mag-maintain sa init at lamig sa bulkan natin. Okay? Kahit bumaba yung tubig sa ating karagatan, hindi mag-alboroto, hindi tayo delikado. Okay? May 100 mahigit tayong bulkan na kung anong mayroon dito sa bansa ng Pilipinas. May 12 ka bulkan yung nasa live na kung ano mayroong mag-disinfect sa ating paligid, sa ating hangin, ganyan, sa ating sa
paligid natin, paligid natin sa hangin, sa ating mga live dito sa ating organ. Ay, ginagalawang sa imabaw ng mga. Okay? So, yung ating kapitingin, kailangan natin yung i-maintain. So, lagay tayo ng jetmatic at saka tangke sa bawat kwarto ng ating kabildingan. Magkano lang naman yun? Kasi nga, yung ginamit namin na maliit lang naman siya na tangke. So, ilagay natin yan dun sa sa simple na lugar sa ating sa kwarto ng ating residente sa ating kwarto. May narinig ako na babae, boses. Hindi nga, kung ikaw walang alam, dahil nga bobo ka, wala ka talagang alam. Ang alam mo na lang, ang hindi nga. Pero yung mga sinasabi ko, importante sa atin lahat. Okay? Kung wala kang alam, huwag ka nang makialam. Dahil ang aking pinapaisikaso ay para yan sa kaligtasan natin. Kung ikaw, puros kamatayan yung gusto mong mangyari, babae ka, manahimik ka na lang sa bahay mo, magtago ka na lang sa palda ng nanay mo. Pero yung ginagawa ko, mong pakialaman dahil wala kang alam. Okay. Sa lahat ng mga nag-aasikaso, yung mga sa trabaho, sa tubig, zero grams yan. Kailangan, ikaw ang manatiling mag-asikaso dito. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. Hindi lang sa Amerika, kundi sa iba't ibang bansa. Yung vulkan na pinaasikaso ko na matama yung init at lamig, ikaw ang nakatukan. Kasi, linya yan sa tubig para magamit natin ang maayos. Para hindi tayo mapapahamak. Okay? Sa lupa naman, sa pundasyon. Maging sa kabildingan, maging sa kabundukan, sa mga tanil-tanil dito. Kung ano man yung mga nakatanim sa lupa, ay dapat asikaso. Sa banda naman sa mga puno na ating pinaka-asikaso, ay naman din. Yung pinakamayamang negosyante sa lahat ng bansa sa mundo. Yung yellow siya, ang sombrero, tapos yellow din ang damit. Ano siya? Hari siya ng yung pinakamayaman. Gusto yun sa gusto. Kasi Muhammad siya. May pangalan siya. Tapos si Barack Obama naman sa ating mga ka-hospitalan na dapat maasikaso ang lahat ng mga residente na mga pasyente na dapat ma-aksyonan kaagad yung karamdaman nila pagdating sa hospital. Hindi muna ipahintayin, kung hindi check upin kaagad. Kailangan maano niya ang kaligtasan ng tao. Okay? Si Xi Jinping naman, yung mga yaman ng bansa na kung anong mayroon tayo, ay dapat pangalagaan niya yun. Na hindi mamanghimasok ang kapwa bansa sa kapwa bansa na mayaman. Ang gagawin niya, lagay siya, i-maintain niya yung merkado sa bawat bansa. Hindi na hukay, hindi na sisisid, hindi na aakyat yung mga kapwa bansa na nangangailangan sa yaman sa kapwa bansa, kundi bibili na lang. Okay? Yan ang dapat gawin. Sa OFW, kung may mag-abroad pa sa ibang bansa, maging dito sa Pilipinas, ay mayroon dapat silang lalapitan na agency. Ang lahat ng mga dito, halimbawa, may kagaibang bansa na mga pumupunta dito sa Pilipinas, may agency na pumupunta alamin ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng mga dayuhan dito. Sa ibang bansa naman, sa OFW, kailangan may agency din doon na mag-alam bago ibigay yung OFW. Kailangan alamin kung saan dadalhin, dapat ang pagkain nila, nakakain sila ng maayos, kailangan ang tulugan nila maayos, kailangan maayos ang trato sa mga OFW. Okay? Dapat kapag hindi makapunta, makareport ng halimbawa, sa isang buwan, hindi nakareport ng
dalawang beses ang OFW. Ang agency na yung pupunta sa gideployan na amo para alamin kung ligtas pa ba yung OFW, kung hindi ba minaltrato, kakain ba siya ng maayos. Kaya kung hindi, kukunin na natin. Tita Rama! Kailangan Kasi natin, nandyan yan! kailangan natin kailangan natin alamin, Pasok sa'yo yung gitara na yun. Kung- Gitara ako sa inyo ah. kailangan natin alamin kung saan siya, kung okay ba ang kanyang, okay ba yung kanyang pamumuhay doon sa kanyang amo. Okay? Yan ang update ko ngayon. Yung mga tao dito na masungit sa akin, yan talaga ang ugali. Walang galang sa magulang. Hindi nga nila ako kilala. Baliw lang yung tingin sa akin. Ako, nakakilala pa akong anak, pero mga anak ko hindi nakilala ang magulang. Sila direct to the point. Yung nagsabi sa akin ng baliw dyan, ako nakakilala pa ako ng empleyado at nanungkulan. Yung hindi nakakilala ng empleyado sa barangay na mga pinagkatiwalaan, sila yung baliw. Hindi ako. Kadalasan kasi naglaro sa akin yung mga asawa ng mga empleyado na akala mo kung sino. Diba? Pero yung iba dyan is posture na naman. Yung asawa pa nila nag-una-unahan ng palaro. Diba? Sarap nga tuupin eh. Kaso lang, yung mga ginagawa ng pang-aapi sa akin, hindi na ako naghihiganti. Diba? Bahala na lang naghihiganti sa akin yung mga taong nakakita sa kanila. Yung nagsabi dyan ng hindi nga, yan yung nag-uuna-una ng ano. Dati nga, ipidirect result niya ako sa BCDA. Pero, buti na lang, kilala ako sa tao na ipapahuli ako. Kasi nga, nagsulat daw ako sa FFP. Tapos nag-post daw ako sa Facebook ko na hindi naman niya kaya ang kakayanan ko. Dahil nga, bobo nga siya eh. Nag-alam-alaman na, tunong-tunongan lang. Pero, tinginin mo sa kanya, kurakot pa. May Viber na, may Viber naman. Kaya natin yan, ipapahuli. Kung totoo nga yun, nangunga siya sa pira sa kaban sa taong bayan. Okay? Yan ang dapat natin gawin. Ang lahat ng nangunga sa pira sa kaban sa taong bayan, tapos hindi nga inamin, hindi pinicturan, hindi binidyohan. Uhulihin siya, ipapahanap talaga natin yan, ang pera na kanyang kinuha. Huwag natin ikulong kasi magpiyansa lang yan. Ang 125 million o 125 billion na kanyang kinukuha o nanakaw o nawala niya, pwede lang niya piyansahan yan kapag nakulong siya. Diba? Kailangan maibalik niya ng buo yan sa kabansa-taong bayan. O kanino niya kinukuha yan. O kung saan niya inutang yan. Kailangan matubuan yan. Mapailit talaga yan sa kabansa-taong bayan o sa taong kinukuha niya. Hindi natin kasuhan. Hindi natin yan kulong. Ipabalik talaga natin yan ng buo. Ang pera na ninakaw niya o kinuha niya. Okay? O nawala niya. Dahil ayaw mo sa taong sinungaling.